The best pong palakpak para kay Jesus. Okay. Sabihin mo nga sa katabi mo, partner. Excited ka ba? Sa gagawin ni Lord ngayon? Ano sinagot? Parang hindi ata excited. Tanungin mo ulit para sigurado ka. Partner! Kalug-kalugin mo para magising. Kalug-kalugin mo. Partner! Excited ka ba sa gagawin ni Lord today? Ano sinagot? Ano yung sinagot? Pag excited, pumapalakpak na the best yan. Praise God. Good morning po sa bawat isa at sa lahat po ng kapatid natin joining us through FB Live sa pinagpalang araw, tanghali, hapon at gabi po sa inyong lahat. Praise God, dahil ako po'y natutuwa, dahil biyaya ni Lord, in spite po ng mga naranasan natin itong nagdaang week, in spite po ng napakagandang weather, Pastor, hindi man po umuulan. Oo nga, malamig at masarap matulog pa. Ano? But I thank God, kasi kayo po, tayo pong lahat ay nandito ngayon, piniling unahin ang Diyos. Ano? Kaya pwede bang i-peace bump mo yung katabi mo, sabihin mo, partner, congratulations. Inuna mo si Lord. Di ba? Praise God. Okay, so bago tayo magpatuloy, the best po uling palakpak para kay Jesus. Okay. Ang title po ng isi-share ko sa inyo ngayong umaga, sa biyaya po ni Lord ay si Felipe at ang yunukong taga-Ethiopia. Yan, ko Tagalog. Ano kayo? Felipe lang hong alam ko diyan eh. Yan. Dahil lagi kong nakakasama si Philip nitong mga nagdaang araw, di ako'y inspired to share something, talk about Philip. But not Philip de la Rosa. Siyempre, alam naman natin, itong si Philiping binabanggit sa Bible, yung one of the disciples of Jesus. Okay. Basahin po natin sa mga gawa, chapter 8. Mahaba-haba ito kaya huwag kayong bibitaw. Basahin natin ang diretsyon nang maintindihan natin. Mga gawa, chapter 8, beginning verse 26 up to verse 40. Yeah. Malamang yung iba sa inyo, ito ang kauna-unahang pinakamahabang verses na nabasa mo sa talambuhay mo bilang Kristiyano. So, congratulations. Ayos yan. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Matapos sa mga ito, inutusan ng isang anghel ng Panginoon si Felipe. Tumindig ka at pumunta patungong timog sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito'y ilang na daan. Ibig sabihin ng ilang na daan, walang tuong nagdadadaan. Next. Tumindig nga siya at umalis. Tumating naman ang isang yunukong taga-Ethiopia na tagapamahala ng buong kayamanan ni Candace, ang reyna ng Ethiopia. Galing ang yunuko sa Jerusalem upang sumamba. Post muna. Ano ba yung yunuko, Pastor? Ang yunuko po ay mga itinalaga, ini-assign para mag-serve sa mga royalties. And usually po, pag ang royalty or ang leader that time ay babae, talagang gusto nila yunuko or eunuchs ang magsaserve. Bakit po? Bakit nabanggit yung leader ay babae at ang gusto talagang mag-serve nila sa kanila ay eunuch? Ang eunuchs po ay castrated. Alam niyo yung castrated? Sa Tagalog po ay kapon. Alam niyo na yung kapon? Sino po yung mga nag-aalaga ng Tagalog na aso at gusto niyo lumaki ng malaking-malaki yung asaw? Diba? Kinakapon. Inaalis ang mga testes. Yan. Ang mga eunuchs po ay inalis ang testes. Sino gusto maging eunuch? Yung mga life group ko dyan. Gusto nyo? Ayan. Kasi po, again, lalo pag ang leader ay babae, kailangan castrated ang mga tauhan niya. Gayong, katindi. That time, ang kanya pang sineserve ay si Queen Candace. Yan. Siya po ang reyna ng Ethiopia at that time.
Okay, tuloy natin ang pagbabasa. O, alam nyo na ha, kung ano yung eunuch. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kung lalaki yan, gusto mo maging eunuch? Oo, huwag kang matutulog. Pag natulog, pagising mo, eunuch ka na. Okay, diretso natin ang kwento. Pauwi na siya noon, nakasakay sa kanyang karwahe at binabasa ang aklat ni Propeta Isaias. By the way, doon sa verse 27, nakita natin doon kung ano ang katayuan ng eunuch na ito. Siya po ang treasurer ng buong Ethiopian Kingdom. So, hindi siya basta eunuch, mataas na ang posisyon niya. Siya ay treasurer. Kaya nga kung makikita nyo, siya ay naka-karwahe. Sa English version po, siya ay naka-chariot. Sosyalin. And that time, ang modern counterpart po ng chariot ay Mercedes-Benz. BMW. Yan ang mga modern counterpart niya. Okay, tuloy natin. Sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka at makisakay sa karwaheng ito. Ay, mahirap yan. Yung bigla kang kinausap ni Lord at sinabi, lumapit ka kay Reb Ito at makisakay ka sa Mercedes-Benz niya. Oo, kakahiya yun, Lord. Siya, sige, kung nahihiya ka, lumapit ka na lang kay Reb Eric at makisakay ka sa BMW niya. Kakahiya din naman po yun. Ay siya, garni na lang para hindi ka na talaga mahiya. Lumapit ka kay Bishop at sumakay ka sa kanyang Nissan Patron Nismo. Ay, mismo, kakahiya na lalo yun, Lord. Gayon yun. Sinasabi ni Lord kay Felipe, makisakay ka sa karwahe ng eunuch na yon. Oo, tunay naman. Ikaw kaya? Tuloy. Verse 30. Kaya tumakbong palapit si Felipe at kanyang narinig na binabasa ng lalaki ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong siya ni Felipe, nauunawaan mo ba ang binabasa mo? And then, sumagot siya kay Felipe, paano ko ito mauunawaan kung walang magpapaliwanag sa akin? At kanyang inanyayahan si Felipe na sumakay at maupong kasama niya. Then, ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Tulad ng tupang dinala sa katayan at ng korderong hindi umiimik sa harap ng kanyang manggugupit, gayon din hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Then, sa kanyang pagpapakababa ay ipinagkait sa kanya ang katarungan. Sino ang makapaglalarawan sa kanyang lahi sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? Sinabi ng eunuko kay Felipe, maaari bang sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta? Ang kanya bang sarili o iba? Kayo, sa tingin nyo, sino yung tinutukoy dun sa Book of Isaiah yung verse na binasa natin? It's Jesus. Diba? Mula sa talatang ito, ipinangaral ni Felipe sa lalaki ang magandang balita tungkol kay Jesus. In-explain niya na ay si Jesus po yung nandun sa sinasabi ni Prophet Isaiah. Yung pala yun, sabi niyong eunuko. And then verse 35, at 36, I mean. Nandun na ba yung 35? Nandun na. 36 na nga, sorry po. Verse 36, sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang lugar na may tubig. Sinabi ng eunuko, tingnan mo, may tubig. Anong hadlang upang ako'y mabautismuhan? Galing ano? Then on then, nagpa-water baptize na agad itong eunuko. And then on verse 37, at sinabi ni Felipe, kung sumasampalataya ka ng buong puso, ito'y mangyayari. Sumugot ang eunuko, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Galing. Tumanggap kay Lord Jesus yung eunuch that time. And on verse 38, pinahinto ng eunuko ang karwahe at lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Verse 39, nang umahon sila sa tubig, tingnan ninyo ito. Nang umahon sila sa tubig, biglang inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe at hindi na siya nakita ng eunuko. Biglang nawala. Biglang nawala si Philip, parang sino po ang mga nakasama ng water baptism natin? Binabtize halimbawa si Voltaire. I am baptizing you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabay bigla akong nawala. Si Bolts naman Amen. Uli sa tubig, nawala yung may hawak Sabi ni Bolts, nasan si Pastor? Lilibre ko pa ng lumi nawala. Gayun din po ang nangyari that time. Biglang nawala si Philip.
At ano sumunod na pangyayari? Nagalak itong nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. At ano daw ang napansin ninyo? Yung eunuch, hindi siya nag-worry, ba't nawala bigla si Philip? Pinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay ng may kagalakan. And in verse 40, samantala, natagpuan si Felipe sa Azotus. Biglang doon sumulpot sa lugar na yon. Kaya bago pa po bago pa po ipauso ni Son Goku ang tawag dito? Anong fusion ganun yun? Ano ta? Teleport. Di ba? Nauna na pong mag-teleport si Felipe. Siyempre, si Lord ang kumikilos, hindi naman na ganun si Felipe. Bigla daw sumulpot, natagpuan si Felipe sa Azotus. Mula roon ay pinangaral niya ang magandang balita sa lahat ng mga bayan hanggang sa makarating siya sa Cesarea. Si Lord po mapagpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, salamat kay Lord. Nadagdagan ang alam kong kwento sa Bible. Praise God, di ba? At least, may nadagdagan. Okay. And coming from that story, ay kukuha po tayo ng mga aral na magagamit po natin sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga anak ni Lord. So once again, ang title po ng isi-share ko sa inyo ay si Felipe at ang Yunukong taga-Ethiopia. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa umagang itong biniyayaan niyo po kaming makapag-Sunday service. Biyaya po ito, Lord. Biyaya na kami po'y makaharap sa inyong presensya. Biyaya po na kami ay available today. Biyaya po na gusto naming umattend. Biyaya po na may kakayanan kaming umattend. Biyaya po na binigyan niyo po kami ng budget to attend. Ang lahat ay biyaya niyo sa good health, sa malakas na katawan. Thank you for everything, Lord. We ask forgiveness sa mga nagawa naming pagkukulang, kasalanan sa inyo. Forgive us, Lord. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. This morning, Lord, we pray, turuan niyo po kami. Bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. And we pray, O Lord, na kayo po ang patuloy na mangusap sa aming lahat. Turuan niyo po kami. Matuto po kami sa pamamagitan ng inyong mga salita. Holy Spirit, you are our teacher. Be with us. Teach us, O God. Sa inyo po mga kamay, dinededicate namin ang gawain ito. We are declaring your complete victory, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Okay. Yan pong pagpapala ay may naiidagdag na maganda sa buhay ng mga tao. Bukod sa ito po ay nagpapasaya sa atin, ay nagpapaalwan ito ng buhay. Sino ang gusto ng blessing ni Lord? At since maganda yung blessing, it is a wonderful thing to be blessed. The question is, how can one be blessed? Papaanong ang isang tao ay mapapagpala? Ayan. Yan po ang ating mga kukuhanin ngayon dito sa ating kwentong pinag-aralan. Okay. Paano nga ba? Meron akong tanong diyan na nakalagay, paano naging blessed yung eunuch? So bago natin pag-usapan kung paano tayo ma-bless, reviewin muna natin from that story kung paanong yung eunuch ay blessed. Kasi in that story, we can see how blessed that eunuch was. Pastor, nalungkot nga po agad ako nung nalaman ko kung ano ibig sabihin ng eunuch eh. Napayunok po ako eh. Di ba? Yung mga lalaki, napayunok po ako nung nalaman ko kung ano ang eunuch eh. Okay, mong dalawa dyan. Gusto niyo maging eunuch? Ayaw din naman eh. Napayunok po ako. So, paano niyo po masasabi or i-convince ako na from that story ay bless yung eunuch? Bless po ang eunuch. Sabihin nga nating lahat, bless yung eunuch. At ako din. Ay gusto maging eunuch? Okay. Number 1, paano ko po nasabing bless yung eunuch? Siya ay pumunta sa Jerusalem para sumamba. Paano ko po nasabing si eunuch na yun ay bless?
Kasi siya'y nagpunta sa Jerusalem para sumamba. Sabi po dun sa verse, in mga gawa o Acts. Dumating naman ang isang yunukong taga-Ethiopia na tagapamahala ng buong kayamanan ni Candace, ang reyna ng Ethiopia. Galing ang yunuko sa Jerusalem upang sumamba. We can see na itong yunok ay merong mga bagay na pinagdaraanan or concern sa buhay. Unang-una na diyan ay yung pagiging eunuch niya. Taas ang kamay ng mga lalaki. Gusto ko makita ang mga kamay ninyo. Yan. Okay, baba na. At sigurado naman na kayo lalaki. Okay. Imagine ninyo, tayo kaya po ay pumosisyon dito sa yunukong ito. Ano kaya mararamdaman mo kung ikaw ay yung ikakastrate? Pastor, masakit po. Hindi lang sa masakit, nahilom yung sakit eh. Lumilipas yung sakit eh. Kaya lang, wala ka ng testes. Di ba? Parang, sa elementary nga lamang, pag nagkakabiroon ng patungkol sa mga bagay na yan, napipikong ko pagka, ano sasabihin mo? Oh, di ba? Minsan nga yung biro, magkatinginan pa tayo. Mga gayon, ano? Yan isang bagay na nagdadagdag ng something sa isang lalaki. Tapos aalisin? Grabe yun. Imagine yung pinagdadaanan ng eunuch that time. Pastor, pinagkatiwalaan naman po siya ng reyna ng isang napakalaking responsibilidad. Ang taas po ng kanyang posisyon. Siya po ay high-ranking official doon. Miski nga po siya ay castrated. Siya naman po ay mataas ang posisyon at siya po ay VIP doon. Kung may katabi kang lalaki, pwede bang makikita nung sabihin mo, partner, okay lang ba sa'yo? Bibilhan ka ng BMW. Bibigyan ka ng napakagandang trabaho na napakalaki ng sweldo. Pero aalisin ang eggs mo. Payag ka. Payag daw si BJ? Oo. Sayang ka, pugi-pugi. Dapat mga gaya ng pinapadamay. Hello? May inilalatag ako dito, kaya ko to sinasabi. Ako ay matagal ding nag-pray kung ito pag-uusapan natin eh. Pero I thank the Lord na open-minded naman ang mga taga-JA1 San Jose. Kasi may nilalatag ako rito. Papayag ka, bibilhan ka ng BMW or Mercedes. Carlo, pangarap mo itong mga kutsing ito. Pass. May dalawa ng anak, ayos na. Ano? Miski pa may anak na, hindi. Sino ka naman papayag diyan? At imagine nyo yung moral. Imagine nyo yung confidence level nitong yunuko. Para bagang, miski pa yata ako maging hari ng Ethiopia. Pag napag-usapat naalala ko ang kalagayan ko, para bagang, ano pa bang saysay ko para mabuhay? Para bagang, nakakalungkot po ang kalagayan. Then, you're telling me, Pastor, na siya'y blessed? Yes, siya'y blessed. Bakit? Kasi in spite of his situation, listen to this church, in spite of his situation, pinipili pa rin niyang sumamba sa Diyos. Ano ang sitwasyon mo na kayang-kayang pumigil sa iyo para magsimba? Mas malala pa ba sa pagkakapon? Hindi po, Pastor. Sumakit po ang dulo ng aking buhok. Wala po akong maisuot, Pastor. May mga kapatiran tayo ng mga nakaraan dito. So, pag nag-a-attend, ang suot parang pambahay. Sabi nung iba, ano ba naman yun? Wala ba naman maisuot ang mga yon? Ay kung wala gay, anong gagawin? Pero ako'y tuwa kasi in spite na gayon ng kanilang, hindi mo rin alam, baka naman yun ang kanila talagang OTD. Yun ang gusto nila. Pero anyway, ang punto ko lang, anuman ang kanilang naisuot, basta't
hindi sira at hindi mabaho, malinis, pwede yun. Lalo kung walang iba Ang mahalaga, they're doing their best to attend. May mga naririnig kasi ako, ba't wala si Gayan? Wala daw pong maisuot. Ha? Kaawa ko naman. Ba hindi naglaba? Hindi na po nakapaglaba. Ha? Kabisi naman noon. Wala nga po yung ginagawa sa bahay. Hindi, bahala na kayo mag-usap ni Lord. At ako'y nagiging nagiging judgmental lang ako habang dumadami ang alam kong detalye. Diba? May kilala kang Gayan? Kaya hindi nag-church, wala daw maisuot? Kaawa ko naman. Ano yan sa bahay, hubot-hubad? Alam na alam mag-church ng linggo, di maglaba. Tiyatamad maglaba, di magsuot kang tubal. Ikaw gay tinatanong diya sa pinto bago ka pumasok, tubal gaya. Bawal sumamba ang tubal ang suot. May nagtatanong sa inyo dyan, wala. At ikaw naman hindi rin amen. Pag tinanong, tubal gaya yan, hindi po. Pagpasok mo, Lord, patawad po. Talagang kahiya-hiya lang akong amining tubal Ang mahalaga nag-church, hindi ka nahuhusgahan ni Lord kung suot mo yung tubal. Pastor, pag ako po pag hindi ko po inuna ang gawain ng Diyos, ako po yuhusgahan niya, kayo na magpulaw. Wala ako sa lugar para sabihin ikihuhusgahan o hindi. Kayo na magpulong. Basta't ang salita, ang Diyos ay may sinabi na, huwag kalilimutan ang pagsasama-sama. Ako naniniwala, kahit ang Brad Jess ay matapos ang bakasyon, ang kanyang mag-iina, laging a-attend sa church. Naniniwala ako. Bakit? Kasi yun ang dream, una, ni Lord sa kanilang family. Padalawa, yun ang dream ng mag-asawa ni Brad Jess at saka ng Tita Eda sa kanilang family. Pwede ba palakpakan natin si Lord sa buhay ng pamilyang ito? By the way, yung mga nabanggit ko po, sila po yung parents noong napaka-poging worship leader din ni kanina. Kaya girls, kalma lang, nag-aaral pa yan. Kalma lang, ha? Hindi, matagal-tagal pa yan. Saka naka-reserve yan, nire-reserve yan ni Lord. Excited ako, excited. But not now. Okay. Ilaban mo. Kung gusto mo talagang maging blessed, ilaban mo ang para sa Diyos. You are one step to blessing when you worship God. Ano sabi ko? Hindi ko na nailagay dyan, sorry You are one step to blessing when you worship God. You are one step closer to pagpapala kapag ikay sumasamba. Sino po ba ang nagbibigay ng blessing? Is it your boss? Is it your job? Is it your business? Is it your parents? Is it your ninong, ninang? Tinataguan pa nga yung iba. Sino ang nagbibigay ng blessing? Si Kapitan? Malapit na uli ang eleksyon ng barangay. Sino po ang nagbibigay ng blessing? It is the Lord. So, every time you worship the Lord na nagbe-bless sa iyo, you are one step closer to His pagpapala. Hello? Kung kanino ka lumalapit, doon ka umaasa ng ganansya. Okay? Don't get me wrong, pero mas mabuting tayo ay nagkaka-straightforward dito. Okay? At ang paglapit po natin sa Diyos ay pagsasabi sa Diyos na, Lord, ako po'y asang-asa sa inyo. Sino po rito ang mga asang-asa kay Lord? Kailan po dapat nagwo-worship ang isang Kristiyano? As long as you are present and God is present, there should be worship. So, ibig sabihin, hindi po limited ang pagsamba sa Diyos sa church. So, you can worship the Lord anywhere, anytime. As long as, ano sabi? As long as you are present and God is present, then there should be worship. Gusto kong maipaalala sa ating lahat, that si Lord ay omnipresent. He is present everywhere, anywhere, anytime. Okay? Ikaw na lang ang tatanungin. Meron kasi ngang present ang physically, pero absent mentally. Kaya I pray naman na yung mga nariritong kaharap ko ay andito ka at andito rin ang isip mo. Baka kasi ang isip mo ay nasa sinampay. Hindi ko naman nakalaing dadag-aim. Naku po, bihira sana, hindi ko na muna inilabas.
Oh, ikaw, ano nasa isip, ang nasa isip mo? Yung akin hong binilad na kamyas, baka makaulan, sayang, ay, 1 linggo na tuyo na Kamahal pa naman ang kamyas, ano? 400 ang kalahating kilo. Ano nasa isip mo? Lulutuin mamaya. Kumain na kayo sa labas. Pastor, nagtitipid. Oo nga, di magluto ka, tapos sa labas kayo kumain. Yun lang naman. Okay, ano pa? Paano ko pa nasabing bless yung eunuch? In spite of his condition, inuuna niya si Lord. Bless ang mga taong gayon. Ano pa? Number 2, siya ay nagbabasa at nag-aaral ng Word of God. Sabi ko sa aking asawa kanina, mahal, pagkaka-basic ng aking ituturo. Sabay. Ako na rin naman ang umimik dahil busy siya nag-aalam siya ng mga anak dahil nagayak kami. Pero kahit basic yun naman ang kailangan ng church. Di ka? Busy pa rin siya, hindi siya sumasagot. Okay. Ayos yun. I-bless ni Lord yung word niya. Tapos okay, lumanig. Hindi pa rin siya nasagot. Pero alam ko nasa isip niya, nasagot yun, hindi na lang makaimik dahil inaasikaso nga yung mga anak. Dagdag pa ako, inaasikaso rin ako. Ayan. Bakit bless ang eunuch? Nagbabasa at nag-aaral ng Word of God. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, bless ka ba? Yung kabila naman, sabihin mo, bless ka ba? Ano sabi? Ano sabi? Bless ka kung ikay nagbabasa at nag-aaral ng Word of God. Alam niyo po, itong isang aking minementor, si James, pangalan pa lang, disipulo na. Nax. Yan po si James, ay nagpapatulong sa akin para lalo daw pong ma-inlove sa kanya mali. Para lalo daw po siyang ma-inlove kay Lord. Hindi nadulas, mali ako, sorry anak. Typo, ang bunganga. Isa lang ang sinabi ko sa kanya, kailangan ma-develop ang iyong faith. Ba't ka ma-develop? At ang sabi ni James, paano ka po ma-develop ang faith? Ano sabi ng Bible? By hearing and hearing the Word of God. Sa pakikinig at pakikinig ng salita. Ay di siguro iisip ni James, lagi ako makikinig ng mga preaching, ako i-attend lagi ng mga services, mapa-physical man o online. Ay, pero hindi po porket sinabi ng Bible na by hearing and hearing, ay makikinig ka na nga lang at di ka na magbabasa. Di ba? Naalala ko po nung nag-mentoring kami ng mga life group leaders, may mga tinatanong po ako sa kanila, anong sunod na book sa Joshua, sino ang kauna-unahang judge in the book of Judges. Tinatawanan lang po nila ako. Sabi ko sa mga life group leaders, seryoso kayo? Tawa lang talagang itutugon nyo sa akin. Inaman na kayo Magbasa nga kayo ng mga children bedtime stories. At yun yung mga Bible stories yung iba doon, ay kahit pa paano marireview kayo. Tawa lang uli sila, kainaman na. Sabi nung isa nung uwi, kilala ko naman yung si Gideon, yun ay nasa Bible. Oo nga, alangan. Alangan namang yun ay nasa Wattpad. Okay. Bless po ang eunuch kasi hindi lang siya nagbabasa, nag-aaral siya. Sabi nung isa, nagbabasa naman po ako ng Bible O ano naintindihan mo? Wala po. Binasa mo lang hindi mo inaral, hindi mo inintindi. Taas po kami ng mga estudyante dito. Yan. Mas naiintindihan ako ng mga student Di ba? Talagang malaki ang pagkakaiba ng nagbabasa at ng nag-aaral. Kasi pag wala ka sa mood, o kaya matagal pa ang exam at sinabi ng iyong ina, nood ng TV riyan, Facebook ng Facebook, mag-aral. Nag-aaral ka ba talaga? Nagbabasa. Nilalaksan mo pa pag nalapit si mami. At ayon kay Pigapetta, nung siya ay kasama sa paglalakbay, wala na ang mami. Makapanood na nga lang ng mga picture na rin. Diba? There's a big difference sa nagbabasa at sa nag-aaral. Kaya nga, alam nyo, sa mga school,
Iba po ang fast reader at iba po yung may mataas na reading comprehension. Alam niyo yan? Diba? Meron kasing mabilis magbasa. Sino po ang nakapanood sa Facebook nung nagke-claim na siya yung fastest reader in the world? Nung nagbasa ay, I'm down. Sabi ng mga judges, what's that? What's that? Are you kidding me? Are you crazy? What's that? I'm reading. How come that you're reading? Do you understand what you read? No. I just read it. Because, and sabi ng mga judges, but we can't understand. It's because it's so fast. Oy, tawa ng tawa doon eh. Pinapanood ko yun. Hindi ko lang masyadong nilalaksan ng tawa ko. Sabihin na naman ng mga nag-iisa na tawa. Meron gayon. Pag sa dami ng nabasa, ilang beses mo nang nabasa ang Bible, brother? Ay, pastor, ay talagang yan ay cover to cover. 3 beses ko nang natapos. Oo, katindi mo. Ay, ba't di ka pa rin nagtatights? Bakit? Anong connection no? Binasa ko lang naman Sabi mo nga dyan sa katabi mo, blessed ka ba? Kasi ang blessed, nagbabasa at nag-aaral ng Word of God. Tingnan natin yung verse doon sa story. Sabi po doon, pauwi na si Aya. Okay. Pauwi na siya noon. Nakasakay sa kanyang karwahe at binabasa ang aklat ni Propeta Isaias. Wow! Nagbabasa. Ay, pastor, paano niyo po nasabing nag-aaral? You heard the story. Iniintindi niya. At noong kinausap siya ni Philip, sabi ni Philip, naintindihan mo ba? Ano ang sabi nung eunuko? Paano ko maintindihan kung walang mag-explain sa akin? Sakay din explain mo, baka alam mo. Diba? Oh. Sino kasi Philip? Propeta. Disipulo, sorry. Pero hindi masyadong kilala nung eunuko. Sino yung eunuko? Treasurer ng Utopian Kingdom. There's a very big difference sa kanilang level. Pero look at the eagerness, the desire nitong eunuch para matuto. Mukhang Israelita ka eh. Mukhang may alam ka ata sa salita ng Diyos. Sampa din turuoy ako. Treasurer ng Kingdom of Ethiopia, nagpapaturo sa isang mere Israelite. Anong tawag doon? Humility. And we need a lot of humility in order for us to learn. Diba? Sino po naniniwala na sa mga banda-bandarian, meron na ritong mga bibiyayaan si Lord na maging engineers? Sino po naniniwala diyan na sa banda-bandarian may mga bibiyayaan si Lord? Actually, may mga accountants na rito, pero dadagdagan pa ni Lord ng mga accountants. Ang mga doctors, ang mga dentists. Diba? Pero ito po ang mapapansin ninyo. Even if biyayaan ng Diyos na ma-promote ng gayong klaseng promotion, still, dadating pa rin sila sa church every Sunday at makikinig at magpapaturo sa isang pastor. Na kung tutuusin, sasabihin ng iba, sino kaya? Ako'y doktor. Yan. Kaya imagine ninyo nung panahon ni Jesus, hirap na hirap yung mga experts sa law, experts sa Word of God, na makinig kay Jesus na isang anak ng karpintero, na walang formal schooling. Sabi ng mga Pariseo at mga Saduceo, mga Pharisees and Sadducees, mga far to see at saka mga sad to see. Diba? When they see Jesus, they are always far from Jesus. Far to see. At yung mga sad to see, they are always sad when they see Jesus preaching the word, samantalang pag sila'y nagtuturo, walang nakikinig. Yun, sila yung mga Pharisees and Sadducees. The far to sees and the sad to sees. Okay. Ano sinasabi ng mga yan? Sino ka naman yan? Anak lang naman yan ng karpintero. Magpapapaniwala kayo riyan. It's so hard for them.
na maniwala, makinig, magpaturo. Pero look at this eunuch. Biyaya ng Lord sa kanyang buhay, sobrang willing niyang matuto. He was not only reading, he was also searching. He was not just reading mechanically. He wants to learn. Diba? Alam niyo, anong connection nito sa pagiging blessed? Doon muna tayo sa spiritual concept o sa spiritual aspect. Siyempre, the more you read and the more you understand the word of the Lord, most especially His promises, His principles, mai-apply mo yun sa buhay mo at ikaw ay mabe-bless. Gusto ko pong purihin ng Diyos sa buhay ng mga taga San Jose. Kasi nung narinig nyo po at natutunan nyo po dahil inaral ninyo at inalam nyo talaga ang mga prinsipyo ng Diyos kung paanong maging blessed, in-apply nyo sa buhay nyo at ano napansin ninyo? Grabe po ang breakthrough ipinaranas ng Lord sa church, hindi lamang sa church, siyempre sa mga nasa church. Galing sa isang church na hindi alam kung ano ang tithes, into isang church na talaga namang sa biyaya at kapurihan ng Diyos is always doing their best na mapapurihan ng Diyos sa kanilang mga kayamanan. At ano ang sabi at pangako ng Diyos? Ang mga pinaparangalan ako, ay pararangalan ko din. Kaya kita ninyo po, bigla na lamang na-bless ang mga taga San Jose. Ba't di kayo maka-amen? Di ba kayo naniniwala? Diba? From a church na hindi maka-afford ng maganda-gandang place of worship, actually, 3 buwan ang utang. Diba? Biniyayaan ng Lord na maka-breakthrough at makalipat sa mas mahal. At sa kapurihan ng Diyos, ilang taon na, never nagkautang. For God's glory. Mula sa isang church na nooy hindi man lamang makabili kahit isang aircon dahil ang akala nila yung aircon kapritsyohan na lamang. May nakausap ako Akala po namin noon yung aircon kapritsyohan na lamang hindi pala kapritsyohan. Malaking bagay din nga po pala Into a church na hindi lamang basta isang aircon, kundi 3 aircon at saka mga mga 3-tonner. Hindi window type. Biyaya ng Lord. Okay? From a church na tila baga parang they're just existing and surviving para lamang hindi mawala ang church. Into a church na nangangarap at may vision na for the future. And it all happened kasi nagbasa at inaral at inapply ang salita. In short, bless ang nagbabasa at nag-aaral ng salita. Tanungin mo nga ulit yung katabi mo, bless ka ba? Kasi pag umuo yan, ibig sabihin, hindi lang niya binabasa ang word ni Lord, inaaral niya at ini-apply niya. Okay? Okay, praise God. Palakpakan natin si Jesus. Number 3, paano ko pa nasabing yung eunuch ay blessed? Siya ay nagpakasaya sa Diyos sa halip na mag-alala. Sabi po, doon sa verse, makita natin, nang umahon sila sa tubig, biglang inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe. Diba? Nakita na natin ito kanina, pag-usapan natin ito kanina At hindi na siya nakita ng eunuko. Nagagalak itong nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ikaw kaya, may na-encounter ka, halimbawa si Philip, na nag-share sa iyo, shineran ka. Tapos pagkatapos ka sharean nung sasabihin mo ng, brother, thank you I feel good. Doon siya shinare mo, thank you Saan mo ka gustong kumain? Tapos biglang nawala. Ano sasabihin mo? Ano ba yun? Kapogi multo pala. Pero ibang klaseng multo. Shineran ako ng tungkol kay Jesus. Di ba? Siyempre, hindi naman na basta-basta mangyayari ngayon yan. At kung mangyari man yan, ay talaga namang sabihin nyo sa akin at baka merong something na kailangan ayusin. At kailangan maipag-pray. Pero ang punto ko, ngayong panahong ito, ano ba yung mga modern counterpart niyan? Yung mga ikaw ay blessed na blessed, tapos bigla nawala ang cellphone mo. Yung tuwan-tuwa ka kasi hindi ka na nahihiyang bunutin sa jeep dahil dati tablet ang dala mo. Yung pag may tumatawag sa iyo, hello, Inay!
Hello, nanay, inay. Di ba? Yung natatakot ka doon sa girlfriend mo dahil hindi mo agad ma-replyan, dahil takot ka, hiyang-hiya ka sa jeep na ilabas na ang iyong dala ay tablet ng panahon pa ni Moises. Yung ibinalibag, pagbaba ng mount, dahil nang nagkasala mo. Ngayon, nagka-cellphone ka na ng bago. Wow, cellphone, pogi. Oh. Biglang nawala. Hindi naman siyempre nawalang parang si Philip, Siyempre, halimbawa, nag-traffic, pagayang-gayang ka, biglang may humanggit. Tapos yung counterflow ang takbo nung batang hamog. Sino nakakakita ng mga mag-cellphone, bukas ang bintana, nahanggit ng mga batang hamog? Sabay ang takbo, counterflow? Paano mo nga habulin niyaw? Kaya naman na. Ay. O kaya, yung ikaw ay masayang-masaya dahil ikaw ay may pera, ikaw ay sumweldo na, tapos ay nalaglag. Nalaglag yung buong sobre. Sabi ko, bagong sweldo na ako, thank you Lord. Nako, mapaparangalan na kita sa first fruit. Tapos mabibless. Basta ako excited na. Tapos sumakay ka sa jeep, pagbaba mo, excited na ako, makakapag first fruit na ako sa Sunday. Pagtingin mo sa bag mo, alam ko, ang bukasan ng bag ko dito sa taas, ba't may bukasan sa gilid? Diba? Ituloy natin ang pagbabasa, yung second sentence. Tulungan niyo po ako. 1, 2, 3, go. Nagagalak itong nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ikaw kaya ang biglang may mawala sa iyo? Ikaw kaya nga ay magiging gayon ding nagagalak na nagpatuloy? O umiiyak na nagpatuloy? Yung ikaw ganadong-ganado, nag-aaral ka naman maigi, tapos nagbigayan ng card Excited din ang mga mama at papa mo pag uwi mo, pagbigay ng card ang card mo parang may sore eyes. At nung nakita mo ikaw kaya nagagalak pa rin, nagpatuloy sa pag-uwi. Alam niyo kung bakit bless yung eunuch? Kasi sa kabila po ng kanyang naranasang bagay na hindi normal, unusual. Siya po ay, ang sabi ng description sa kanya ng Bible ay nagagalak na nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. He rejoiced on his way home instead of worrying about Philip's disappearance. Sa halip na mag-alalay, nagpatuloy ng may kagalakan. Hindi man kasing lalala ng mga ikinuwento ko kanina ang naranasan nyo, pero naniniwala po ako, kanya-kanya tayo ng pinagdaanan at naranasan ng week na ito. Amen? Lalo pa yung mga estudyante, na mga patapos ng pasaw, ay, grabe. Kulang na lamang paanakin ka ng teacher mo ng project at saka ng mga thesis. Talagang alaata ng mga teacher minsan instant. Sasabihin naman ng mga teacher yun naman po, pastor, hindi namin kakahapon sinabi sa mga yan. Ayun lang. Diba? O kaya yung iba, mayroong sakit, karamdaman. Ako po natutuwang mag-preach. Alam niyo kung bakit? Pag ako'y nakatigil, ako'y inuubaw. Pag ako'y nagpe-preach, walang ubaw. Kaya plano ko kahit sa bahay, magpe-preach ako sa asawa ko. Hindi sa bahay ako tagapakinig. Ng aking mga anak, kay naman na. Naalala ko kahapon may pinuntahan po kami sa somewhere in Manila. Yung aking bunso ay umimik na ng umimik sa van, umimik na ng umimik. Sabi ng aming driver, wag niyo pa inumin ng tubig pa, yung inyong anak, baka raw mapasma. At least siya ay masaya. Pag ang aking anak ay maimik, siya ay masarap ang pakiramdam. Mas gugustuhin ko pang maingay ang anak ko kaysa naman tahimik at lulugo-lugo. Okay. So, I pray na anuman yung ating pinagdaanan ng mga nakaraan ay magpatuloy pa rin tayo ng may kagalakan. Amen? Okay. So, next slide please. Yan. Everybody say, I am blessed. I am blessed. Once again, I am blessed. I am blessed. Alam mo bang blessed ka? Bakit? Sige, labas mo siya yan, yung susunod. Kasi blessing po yung ikaw ay bigyan ng teacher o preacher. Kung babalikan natin yung story,
makikita natin doon, blessed yung eunuch, kasi there is a Philip na nag-explain sa kanya ng ibig sabihin ng nakasulat sa Book of Isaiah. On our case, we are blessed kasi meron pong nagtuturo sa atin. We are blessed kasi may nagpapaliwanag. We are blessed kasi merong nagpapaunawa sa atin ng Word of God. Ako po, personally, ay hindi ito napapansin nung una, nung ako po ay babagong Christian. Hindi ko napansin na ako'y blessed na merong nagtuturo sa akin. Hindi ko na agad napansin na ako ay blessed na may nagpapaliwanag sa akin ng Word of God. Until ako ay nawala sa JA1 Rosario. Siyempre, hindi nawala dahil nag-iba ng kundi dahil ako ay naging pastor at ini-assign ako sa ibang church. Doon ko na-appreciate ang pastor ko. Doon ko na-appreciate na napaka-bless pala talaga namin sa Rosario because we have Reb Ito Inandan. Naggrabe ang anointing at blessing ni Lord when it comes to preaching at sa pagpapaliwanag at pagpapaunawa ng salita ng Diyos. Alam ko, yung iba sa inyo, kahit hindi kayo taga-Rosario, bless na bless kayo kay Reb Ito. Diba? At who knows, baka sa mga banda-banda riyan, ma-invite natin. Samahan niyo ako sa prayer dahil syempre ibang schedule nun eh. Saka hindi pwede yung mga pa-late-late. Joke lang. Pwede naman. Tinatakot ko lang kayo para agahan nyo. Okay. Na-realize ko lang how blessed we are sa Rosario that we have a preacher like Reb Ito nung ako'y wala na sa Rosario. Ganun naman yata talaga na. Saka mo lang na-appreciate ang kahalagahan ng isa pag wala na. Diba? Kung mawawala ka. Binabaliwala mo lang kasi isip mo, hindi naman mawawala, nandyan lang eh. Tapos nung nawala na, saka mo na-realize, oo nga naman. Tapos ang nagtuturo na sa harap mo, hindi mo maintindihan ang sinasabay. Isang oras na nagsasalita, wala ka natututunan. Saka mo marirealize, oo nga eh. Ka-bless nga naman namin na merong nagtuturo sa amin. May nagpapaliwanag sa amin. Kaya kung ikaw ay life group member at may life group leader kang napakatyaga, very passionate to share to you his or her devotion at isineshare pa sa iyo at ipinapaliwanag sa iyo yung mga verses, you are blessed. Kasi may matyagang nagtuturo, may matyagang nagpapaliwanag, may tumutulong sa iyo para maunawaan mo. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, blessed ako na may nagtuturo sa akin. Ano pa? Paano pa nasabing ikaw ay blessed? Kasi it is a blessing to understand the message about Jesus. Not everyone understand ang patungkol kay Jesus. But you are blessed kasi naunawaan mo ang tungkol kay Jesus. Bakit? Many religions today, they know Jesus, but they don't accept Jesus as their Lord and Savior. Nasa pangalan pa ng simbahan nila, pero hindi naman nila kinikilala ang Diyos, si Kristo. But you are blessed kasi hindi mo lamang nakilala si Jesus, naunawaan mo pa ang patungkol sa Kanya. Ito yung mga bagay na blessed ka pero hindi mo nare-realize masyado kasi wala eh, we're used to it na eh. Ano pa? Bakit blessed yung eunuch at dahil ikaw ay blessed din? It is a blessing to be saved. Kaya kung ano man ang mga pinagdaraanan mo, meron ka mga hinihiling hindi mo pa natatanggap, meron ka mga pinagpe-pray na hindi pa naibigay sa iyo, huwag ka masyadong malungkot. Lagi mong alalahanin na merong pinakamatinding blessing na natanggap mo na and that is your salvation. Na ano't ano man ang mangyari, langit ka. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, ako ay blessed kasi ako ay palangit. O, di ba? Yung iba, dinagdagan pa eh. Huwag mo nang dagdagan. Sabi ng iba, ako'y palangit kahit pangit. Eh, huwag yung... Hindi na issue kung pangit o pogi. Basta ang mahalagay palangit. Parang ayaw mag-amen ng iba. Kasarap din naman, pastor, na pumasok ng langit ng pogi. Asya, sige na, pagbigyan na. May kilala akong pagupitan. Ang pangalan ay Biglang Pogi. Barbershop. Baka gusto nyo daw. Sinisimulan pa lang, poging-pogi ka na. Pogi ka na. Okay. Ano pa? You are blessed kasi it is a blessing to receive the assurance of God's presence. Blessing po yun. Na meron kang kasiguraduhan na anuman ang mangyari, anuman ang iyong nararanasan,
God's presence is with you. Naiwan ka man ng lahat at mawala man ng lahat, as long as may isang Diyos na mananatili sa akin, ako ay blessed. Di ba? Blessing yun. Dahil alam mong merong isang hindi mawawala, ano man ang mangyari. Yang katabi mo, mawawala yan. Pamilya mo, mawawala yan. Dahil ang clear naman ng word ni Lord, walang mananatiling. Langit at lupa ay lilipas at mawawala. Si Lord at ang kanyang salita lamang ang mananatili. At blessing pong matindi, ang malaman mo, maunawaan mo, na may mananatili pala at matitira sa iyo, and that is the Lord. Palakpakan natin si Jesus. At kagaya ng eunuch, sige nga po, yung next slide na natin. At kagaya ng eunuch sa story, paano natin mararanasan ang blessings na nabanggit? Una, don't just attend the worship service, worship. Di ba yung eunuch, nagpunta siya sa Jerusalem, siya ba ay nagpaantok lamang doon at nagpa-aircon? At uminom ng grape juice na paborito? Hindi. Pumunta siya sa Jerusalem to worship. Church, don't just attend a worship service, worship. Di ko po alam yung kanta, alamin mo. Di ko po kita ang lyrics sa pwesto ko, lumipat ka. Nadidistract po ako sa drummer, pogiin, magagawa mo. Oh, di ba? Huh. Kung meron kang i-example ng napakasaya ngayong linggong ito, ay isa diyan ay si John Rex. We're so happy for you. Bakit kami happy kay John Rex? Yung ikaw ay magkaroon ng mahal sa buhay, ay masaya na. Yung magkaroon ka pa ng mahal sa buhay, na lumalapit din kasama mo sa Diyos, ay lalong napakasaya. Hindi kasi lahat kasing blessed ni John Rex. Oh, pag kasama yung girlfriend, John Rex, siyempre. Pag tayo-tayo lang, burek-rek. Walang gayunan, John Rex. Oh, di ba? Hindi lahat gayon. Yung iba, hindi lang siguro nagkukwento umaamin dyan, nalulungkot kasi ayaw nga akong sumama sa akin. Oh. Diba? Kaya napaka-blessed ni John Rex. Okay. So, pumunta ka rito, not just to attend, but to worship the Lord. Mamaya, bibigyan ko kayo ng chance ang bumawi. Gawa mo ng paraan, worship God. Ha? Worship God. Paano ba mag-worship? Ano ang sabi ni Jesus? Ano? Worship the Lord. Ano? Love the Lord with all. With all. So kapag nandito ka sa church, make sure na you're worshiping the Lord with all. Hindi yung tingin ka ng tingin sa relo mo, naku, may tripping pa ako. Naku, may nilabahin pa ako. Hindi yun matutuyo, the game. Huwag kang laging isipin. May tripping pa ako. Kukuha yung kung kukuha. Kung hindi. Miski pa mag-trip kayong trip to Jerusalem. Kung kukuha. Meron niyang hindi na nakapag-tripping, kumuha. Oh. Meron, pero wala hong hindi naglaba pero nalabhan. Walang gayon. Baka akala niyo gayon din. Mahirap yan. So don't just attend the worship service, ha? Be here 100%. What else? Paano ba ako maging blessed kagaya ng eunuch? Read the Bible and search and study. Ha? Baka kayo daming-daming app sa phone ninyo, wala akong Bible app. Life group leaders, mamaya pag kayo nag-gather, paki-check po ng phone ng mga life group members nyo, ha? Pag walang Bible app pero may Mobile Legends, paki-uninstall. Para magka-space. Ha? Kristiyano ka, wala kang Bible app sa phone, ano ka? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner. Pa-connect, pa-hotspot mamaya. Okay. Next, paano pa maging blessed kagaya ng eunuch? Malapit na po tayo matapos. Rejoice in the Lord.
Ano nga ang sitwasyon ng eunuch? Castrated. Tapos, nakakita na siya ng someone na mag-e-explain sa kanya ng Word of God at akala niya ayos na at may bigla pang nawala sa kanya, and that is Philip. Pero, in spite of what happened to him, ano ang nakita nating description ng Bible sa kanya? At nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay ng may kagalakan. Oh, I pray na habang tayo po ay naglalakbay, patuloy na naglalakbay sa ating mga buhay bilang Kristiyano, patuloy po tayong maglakbay sa ating Christian walk na ito ng may kagalakan. In spite of. And lastly, pang-apat po, paano maging blessed kagaya ng eunuch? Minister to your utopia. Ano ibig sabihin yan, Pastor? Nakita natin yung story, pagkatapos niyang marinig at maunawaan ng mga sinabi sa kanya ni Philip, siya ay nagpatuloy sa paglalakbay. At alam naman natin na yun ay hindi mananatili yung message na natanggap niya, yun ay isi-share niya sa lugar niya. And that is his utopia. That is his bayan. And you know your utopia. You know your area. It could be your school. It could be your working place. It could be your barangay. It could be your compound. Utopia represents any place where you belong. And if you want to be blessed, minister to your utopia. Ano ibig sabihin? Share Jesus to your place. And that's the way for you to be blessed. Praise God. So as we end, we will worship the Lord. We will rejoice in the Lord. Diba? May tatanong po ako sa inyo. Pwede bang tumayo muna tayong lahat? Church, may tatanong po ako sa inyo. Nung nalugi ka ba sa business nyo, nawala ba si Lord sa trono ng pagkahari niya? Hindi. Nung hindi ka nakabenta ng sunod-sunod at nanganganib ka ng matanggal sa trabaho dahil hindi nyo pa naaabot ang kota nyo, natanggal ba si Lord sa trono ng pagkahari niya? Nung nag-break kayo ng syota mo, at hindi kayo basta nag-break kasi talagang merong third and fourth and fifth party, natanggal ba si Lord sa trono ng pagkahari niya? Nung nagkasakit ka at bumagsak ang iyong resistensya, natanggal ba si Lord sa trono ng pagkahari niya? Nung nagka-problema ka, nung nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon sa buhay mo, natanggal ba si Lord sa trono ng pagkahari niya? Hindi. So anong pinupoint ko rito? Church, walang anumang sitwasyon ng buhay natin ang kayang mag-alis kay Lord sa trono ng pagkahari niya. At kung yun ang katotohanan, ibig sabihin, church, manatili kang nagpapakaligaya, manatili kang kalmado, manatili kang nagtitiwala dahil ang Diyos na kilala mo at pinaglilingkuran mo ay nananatili sa trono niya. He is in control. In spite of what is happening, He is in control. He is still God. He is still King. And everything will work out well for you simply because your God is still the King. Kaya ano ba yung sabi doon sa kanta? You are God alone. Every time's begun. You are on your throne. You are God alone. Ano pa? And right now, in the good times and bad. Ano sabi? You are on your throne. You are God alone. So right now, as we worship the Lord, ilatag mo sa Diyos, ano man ang sitwasyon mo. Lahat ng binubuli ng sitwasyon mo ngayon, lahat ng tinatakot ng kanyang problema, lahat ng minamaliit na kanyang mga pinagdadaanan ngayon sa buhay, ipamukha mo ngayon sa mga pinagdadaanan mong yan na anuman ang nararanasan mo ngayon,
Ang Diyos mo'y nananatili sa kanyang trono at nananatiling hari ng buhay mo. Come on. Let's worship the Lord. Oh, you are the God. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. Just the way it is. Minsan pa. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Come on. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. Oh, unchangeable. That is my God. That is your God. That is your God. Unstoppable. That's who you are. Oh Lord, you're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. Come on. Sabihin mo kung sino ang Diyos mo. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. You are God alone. From before time began. Yes, Lord. You are on your throne. You are God alone. And right now, it's a good times and bad. You are on your throne. You are God alone. And right now, and right now, And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. and right now, come on, idiin mo. And right now, in the good times and bad, You are on your throne. You are
are God alone. You are God alone. Before time began, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. Oh, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. For the last time, pwede ba sabihin mo kung sino ang Diyos mo? You're unchangeable, unshakable, Ano man ang sitwasyon, unstoppable. That's who you are. sabihin mo kung sino si Lord. Sino si Lord sa'yo? You're unchangeable. Ano man ang nararanasan, ano man ang sitwasyon, unstoppable. That's who you Bisan pa. are. Come on, let's declare you're unchangeable. Ano man ang nararanasan, ano man ang sitwasyon, Unstoppable. that's who you are, Lord. That's who you are, Lord. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. For the last time, sabihin mo kung sino si Lord. Unchangeable. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. That's who you are. That's who you are. Ano man ang pinagdadaanan namin. Oh, you're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, into good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Lord, you are unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. Ano man ang aming sitwasyon, ano man ang aming problema, ano man ang aming pinagdaraanan, hindi po nito kayang baguhin ang katotohanan na you are God alone. Ano man po ang aming mga katatayuan ngayon, hindi nito kayang baguhin ang pwesto mo. Ikaw ay nananatiling nasa trono mo. It only means, it only shows na anuman ang aming pinagdaraan ay nasa ilalim mo pa rin. Na anuman ang aming mga sitwasyon ay yun ay walang kapangyarihan against you. Na hindi po yung mga pinaiisip ng kaaway sa amin ang mangyayari, kundi mananatili. Mangyayari ay kung ano yung kalooban mo sa amin because you are on your throne. Lord, we pray, biyayaan niyo po kami kagaya ng biyayang pinaranas mo dun sa eunuch. Na in spite of his situation, in spite of what he experienced, nagpatuloy po siya sa kanyang paglalakbay ng may kagalakan dahil nauunawaan niya na you are the God who is still on your throne and forever will be on your throne. Lord, I pray, we pray, always remind us na anuman ang aming pagdaanan, maranasan sa buhay na ito, manatili po kaming nagagalak sa iyo dahil ikaw ang Diyos na may kapangyarihan at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na hari. Ikaw ang Diyos na nakaupo sa trono na nagsasabing, there's nothing to worry about. There's nothing to fear for I am the Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. God bless you.